Hello po, good day, magandang araw po sa lahat. So, today I'm going to discuss po how are we the configuration of the router. Paano po tayo magko-configure ng router sa ating home network. So, as you can see here, we have several devices. This is the setup for basic home network. So, we have here our network switch, patch panel, the I/O, the wireless AP or the access point, and we have the wireless router, which will be our concentrate of this will be our main discussion, configuring wireless router. And also meron tayong mga client na naka-connect sa kanila. We have the desktop and the wireless devices. So as you can see here in this simple diagram, network diagram, so all of the devices is connected to our network switch. So ang ating network switch ang pinaka heart of the network dito. So we have the network switch connected to the patch panel. Then from the patch panel, we have I/O na nakakonect sa kanya. And then from our I/O, we connected our desktop client. Desktop client. So desktop 1 and desktop 2. So if you're going to analyze this diagram, these two desktop and this laptop and these wireless devices are connected in the same network. So ibig sabihin, may mga access tayo dito sa wireless router na to. All we need to do is to figure out kung ano ang kanyang IP address. So we can configure our router this way pagka nakakonect yung ating router sa network switch, or we can use another network setup na ganito. So we have here our wireless router, so connected to our patch panel using Ethernet cable. Okay, and then from our patch panel going to our I/O. Then from I/O we have a straight through cable going to our desktop. And then here we have the laptop, which can be connected naman through a wireless signal. So paano nga ba tayo ko-connect, o paano na tayo magko-configure ng router? So in this case, so naka-connect na tayo sa ating router. Kita natin whether sa wireless or sa desktop, so pwede tayong mag-connect. So here, sabi dito, ang first step natin is we should connect to the router using Ethernet cable or via wireless connection. We should connect our desktop PC, kung gagamit tayo ng desktop PC, or laptop kung wireless naman ang ating gagamitin. So second, we have to make sure that we have set our IPv4 settings to obtaining automatic IP address. So meaning to say, so yung IP address kailangan manggagaling sa router. Okay? So as we all know, ang router ay nagpo-provide ng ating mga IP address kapag naka-automatic. So si router ay nagbibigay ng IP address whether in cabled network or in wired network. As long as nakakonect ka sa router. So yun ang ating unang kailangan gawin. So we connect through the cable. So we can connect it this way, or pwede naman direkta. So direkta natin i-connect ng cable from the desktop, or pwede rin naman via wireless connection using the Wi-Fi. Kukonek ka lang doon sa Wi-Fi niya para ma-configure mo yung kanyang settings o yung kanyang setup. Kung paano mo siya i-set up. So balikan po natin yung step. So una, connect the router, connect our devices to the router, and then make sure our internet protocol version 4 or IPv4 is set to automatic. So paano natin yung gagawin? So on our
desktop PC. So ganito lang po ang gagawin po natin. Press Window R to open the Ethernet settings. So ito po yung lalabas, yung run. Then on run button dito, so ilalagay lang po natin dito po sa ating text box dito, itatype lang po natin yung command natin para ma-open po yung ating Ethernet settings. So type in cpa.cpl to open the Ethernet settings sa run command, and then ito na po yung ating Ethernet. Okay, so right click on Ethernet, then properties, then look for Internet Protocol version 4 or IPv4. Then tingnan po natin sa properties. So ayan po, naka-obtain automatic IP address po tayo. So in this way, ang magpo-provide po sa atin ng IP address ay ang router. So click lang po natin ng OK, then close. So since na alam natin na tayo ay naka-automatic IP address na at na-connect ko na ang aking computer sa router, so next thing that I need to identify is kung ano ang IP address ng router para ma-access natin. So dito, sabi dito, so check the connection of your PC to router using ping command. So ping 192, for example, ping 192.168.254.254, wherein this number here is the IP sample IP address. No, in our case, I'll be using 192.168.0.1. So yun ang ating default IP address. So saan po natin makikita ang default IP address ng ating router? So here at the Ethernet settings, right click and then click status, and then proceed to properties, status. So makikita po natin sa status yung kanyang connection. Ayan, may connection tayo. Wala, since hindi naman nakakonect sa internet ang aking router, so nakalagay dyan no internet access. Sunod, press po natin yung details. So dito sa details, makikita natin yung IPv4. Ito po yung meaning, ito po yung address na binigay sa akin ng router, 192.168.0.100. At ang aking IP address ng ating router ay makikita po natin dito. Ito pong DHCP server po natin. So as you can see po, default gateway, DHCP server, DNS server. So lahat po ito ay nanggagaling sa ating router. Router po natin na nagpo-provide. So in our case, our DHCP server is our router. So ito po ang IP address niya, 192.168.0.1. So diyan po natin malalaman kung ano ang IP address ng ating router. So another way to check the IP address of our router is by using command prompt. So press natin ulit window R, and then instead of this one, so i-type naman po natin CMD, and then lalabas po etong black screen na ganito. So ito po yung tinatawag nating command line interface. So dito po ita-type lang po natin yung ipconfig/all. So dito po, pagka tinay po natin yung ipconfig/all, it will display the internet protocol configuration of our network. Ayan. So here, under Ethernet adapter, ito po, makikita po natin yung IPv4. Ito po yung ating internet protocol version 4 address na binigay sa atin ng router, at ito naman po yung address ng ating router, yung DHCP server. So yung DHCP server po, hanapin nyo lang. So yan yung ating IP address ng router. So since nalaman na natin kung anong IP address ng router, so the next thing that we need to do is to check whether we have a connection
coming from our router. So paano po natin gagawin? So we'll be using the ping command. So type lang po natin ping space plus the IP address of your router. So ito po yung IP address ng router natin. So itatype ko lang po dito 192.168.0.1. So pag type po natin yan, so makikita po natin dapat may lalabas na reply na manggagaling sa ating router. So press po natin ang enter. So yan, ayan po yung way ng pag-check natin ng ating connection. Ipiping po natin. So ping po ang ginagamit nating command to check whether we have a connection sa isang device. So in this case, hindi lang po router ang pwede nating gamitan ng ping command. Pwedeng computer. Let's say, alam po natin yung IP address ng isang computer na connected sa same network. So pwede po nating i-try din i-ping. Okay, so ping, tapos yung IP address naman po ng ating computer na i-check kung may connection tayo. So in this way, malalaman natin na tayo ay connected sa ating mga devices sa network. So since na alam na natin alam na natin, na identify na natin na may connection tayo sa ating network, so ang sunod natin gagawin ay i-configure na natin ang router. So to configure the router, we must open our web browser. So from our web browser, itatype natin yung IP address. So we can use any web browser, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, or Google Chrome. So kahit ano po pwede po natin gamitin. So tingnan po natin, gamitan po natin, or mag-open na po tayo ng ating web browser. Okay. So open lang po tayo ng web browser na Google Chrome. Okay. So i-type po natin yung ating IP address ng ating router 192.168.0.1. So ito po yung IP address ng router natin na nakita kanina nung tayo ay nag-check ng settings. So ayan po. And then so pagdating po natin dito, ito po yung kanyang login page. So dito po kailangan i-enter po natin ang credentials ng ating router. So we will enter the username and the password. So username po by default, so ito po ay admin. So i-enter lang po natin ang password. So upon entering the password, ayan, so nakalagay na po dito, ayan, naka-display na po dito yung ating page po, wherein pwede na po nating baguhin ang settings ng ating mga ng router. So click lang po natin ang advanced. So hindi po tayo connected sa internet. Ayan. So advanced. So dito sa advanced settings, so dito na po natin pwedeng baguhin ang ating wireless connection, ano? So pwede po nating baguhin ang SSID. Ano po ba yung SSID? Yung SSID is yung pangalan po ng Wi-Fi natin. And also dito pwede po nating i-disable or enable yung ating Wi-Fi password. Ano po? So as you can see here, naka-enable po yung ating Wi-Fi password. Ayan. So at dito rin po natin pwedeng palitan ang ating mga password ng ating Wi-Fi. So ayun po, dito po natin siya pwedeng i-change ang mga settings. So makikita po natin, nakalagay po dito lahat po ng pwede nating baguhin sa ating router. Okay? Para
mag-update ng ating SSID, mag-update ng ating mga password, and also dito rin pwede nating palitan yung IP address ng ating router. At kung kanina, ang ang binigay po sa ating IP address ng ating router ay .100. So tingnan po natin sa ating command prompt kung ano po yung ating IP address. So IP config/all. So makikita po natin dito ang ating pong IP address na binigay sa atin ay .100. So since ako lang po yung nakakonect dito sa aking router, so ibig sabihin yung unang number sa kanyang range na ibibigay sa akin, so 192.168.0, pero dito sabi niya ang kanyang range ay simula 100 hanggang 199. So ibig sabihin ako yung nakakuha ng IP address na 100, yung una niyang ibinigay na IP address. So pagka may kumunik uling sunod, ang magiging IP address na niya is 192.168.0.101 and so on hanggang 199. So ibig sabihin, by just simply observing the numbers here, so ang ating pong router ay makakakonect ng hanggang 100 devices. Ano po? So yan. So nakikita po natin, so ito lang po ang nakakonect, ito po yung aking device, ayan. So ito po yung IP address na binigay. So yun. So yun lang po ang ating basic ng pag-change ng ating router settings. So pagka nabago na po natin ang pangalan, pagka nabago na po natin ang password, so lagi po nating wag po natin kalilimutan lagi mag-save ng settings para po mag-take effect po yung ating mga ginawang changes. Okay? So hanggang sa muli, so hanggang dito na lang po at see you po sa susunod pong mga tutorial.